Hello mga kaulam! Anong pang ulam natin ngayon? Pinapakita ko sa inyo yung pickles, tapos yung ating green olive, tapos mayroong pickle na garlic, tapos meron tayong apretadang manok, at syempre ang ating nilagang itlog na tira-tira ng mga bata. Kupo! Talaga namang halatang halata mga kaulam na ako'y gutom na gutom. Ay ito nga pala, shoutout nga pala, nakalimutan ko ang pangalan. Nung isang nag-comment sa atin na parati na lang daw tayong akong gutom na gutom, katakaw-takaw ko daw. Ako di wala nang ginawa kundi kumain, aba. Sadyang gayon, naghahanap buhay ako para tayo kumain eh. Nagugutom ako dahil marami akong trabaho. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo. Marami akong trabaho. At pag tayo nagugutom, hindi tayo pwedeng hindi kakain. Ang kahibahan ko laang, pag ako'y nakain, ibinibidyo ko. Siya, pag nakain, hindi niya binibidyo. Kaya hindi nakikita ng ibang tao na siya ay matakaw din. Mga kaulam, ang pagiging matakaw ay hindi yan kapintasan ng isang tao. Ang pagiging matakaw ay yan hindi yan kapintasan. Huwag nating gawing kapintasan ng isang tao. Dahil, ay gutom ay anong ating gagawin? Ay di kayo pag gutom ay kakain. Ay alang ang pag gutom itutulog ay di naglagok ka ng iyong tiyan. Talaga naman kayo sa dami ng inyong mga hanas sa buhay. Sadyang gayon. O, pag pagod, magpapahinga. Pag uhaw, iinom. Pag antok, tutulog. Pag gutom, kakain. Ano natin gagawin nga sa ating buhay? Talaga naman kayo walang di mapuna. Mahigpit kayo, Diyos ko puro day. Maiging at ambisyo ko'y kain lang ako ng kain pag ako'y gutom. Paano kung ako'y nag-aalma pa at ako'y nagliligalik at ako'y nang aaway? Mahirap yon. Ang iba'y pagkalasing, pag ang tao'y mga lasing inang aaway, nagsisisigaw. Ay pag ako'y gutom kaya at ako'y magsisigaw at ako'y mang-away, baka ako'y kung anong inyong gawin sa akin. Basta't may makakain, tay kakain. Wala nang marami pang satsat, wala nang marami pang sabi. Ang importante tayo may nakakain, kaya nga tayo nagpapakahirap araw-araw ng pagtatrabaho. Kaya nga tayo nagsusumikap sa buhay para makain natin ang ating gusto, maibigay natin sa mga anak ang kanang mga pagkain na gusto nila. Hindi yung pupunahin mo na takaw na takaw, lagi na lang ang gutom, lagi ko na lang daw sinasabi na ang pagkain ko'y masarap. Ay, alangan namang ganda rin ang aking banat. Mga kaulam, ang pagkain ko ho'y walang kasarap-sarap pag sasama naman ho ng lasa na re. At talaga naman nung arisaksakan pang kaalat at sobra pa hong kapapait. Dapat kaya gaygain ang aking bungad sa inyo. Syempre mga kaulam, niluto ko yan sa pamamaraang gusto ko, sa pamamaraan ng sa alat na gusto ko. Syempre masarap yan para sa akin. Alangan naman magluluto ako ng hindi masarap. Ako'y napapatawa talaga mga kaulam sa mga katwiran ng mga tao baligtad sa mundo. Alangan mga kaulam, ako'y magluluto ng pagkain na hindi masarap. Paano ako kakain? Diyos ko po, talaga naman kayo'y kayo kung mga ngatwiran at kung kayo mamumuna ng ibang tao. Dapat may logic. Ano ka ibig sabihin ng yung dapat may katuturan. Dapat nasa tama kayong posisyon para hindi kayo nababalikan. Dahil kapag ang inyong mga idinadaling hiwag dila ang kayo makapambuisit ng tao, ay babalikan talaga kayo at magmumukha kayong angat. O, baliktarin na lang ninyo yung salitang angat. O, magmumukha kayong angat. Talaga naman kayo katakot-takot na mahigpit kayo. Ay siya, di sa susunod ikuwan. Sa susunod aalata na natin ang ating luto at hindi na natin sasarapan. Kung kaya ka lang ang kakawang sa akin, dahil ako'y kain ng kain, ay sige, pagluluto kita at na ikaw makasalo sa akin. Kita mo nga, naubos ko halos ang pagkain na iyan. Ay, syempre, masarap iyan. Lutong bahay yan hindi yan tinipid. Hindi tinipid sa rekado pag lutong bahay. Pagka kompleto din lang sa rekado, sadyang yay masarap. Abay, hindi sasaya ang buhay kapag ang kain ay hindi masarap. Abay, nako, kain is life nga. Tapos maghahayin ka ng hindi masarap. Ay, nakakainit ng ulo yon. Ganda-gandahin naman ang comment. Yung may katuturan naman. Yung may kapupulutan ng aral. Yung hindi naman yung nag-comment ka na lang ay sablay ka pa talaga. Anhin ko yung spelling na mali. Yan talaga naman mga kaulam, yan nagkakamali naman talaga tayo ng spelling. Dahil minsan, hindi natin alam ang spelling. Yan minsan ay typo error ang tawag doon. Yung sa pagtatype natin, nagkakamali tayo. Yung hindi natin sinasadya. Pero ang nasa isip natin, tamang spelling, dahil ibang letter ang ating napindot, nagkakamali tayo. Yan minsan mapapagbigyan na natin. Typo error nga Pero yung mga comment na walang katuturan, na ginagawa lang ninyong angat ang inyong sarili, ay bahala kayo sa inyong buhay. Ala, kung magagawa, ay ako sa gayet imapunahin din. Ay ano gang inyong gagawin sa akin? Ay ako nga ipinaglihi sa bitchin kaya kayo masasarapin kumain. Ay kayo nang ipinaglihi sa bitchin, ay awan kung hindi sumarap ang inyong kain. Kaalin ga ang mas gusto ninyo? Yung masarap kumain
o yung hindi makakain dahil may nararamdaman. Ay, sa palagay ko mga kaulam mas maganda na yung masarap kumain kaysa sa hindi makakain. Mas pipiliin na lang ninyo na masarap ang inyong kain. Ano? Ang iba nga, nabili pa ng vitamins para lang sumarap ang kain. O inagastos pa na effort pa ng pagbili ng vitamins. Napunta pa sa doktor para lang sumarap ang kain. O, ay ako naman, ay Diyos ko, ako yung katapat ko laay nilagang itlog at saka sabaw ng kape. O, ay ako, ayos na sa akin. Ay, ang ibig sabihin ko noon, salamat sa Diyos. At may gayong panlasa. Aba, hindi pa natin ikatuwa na may mga kapwa tayong maayos ang panlasa sa buhay. Siya, dyan na kayo.